Isang malakas na kalabog, sinundan ng matinis na tunog ng preno na tila pumunit sa hangin ng Maynila. Naitulak ang katawan ni London Valjo paharap bago siya muling hinila pabalik ng kanyang seatbelt. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela ng kanyang itim na SUV. Ang mga daliri niya ay namumuti sa higpit ng kapit. Saglit siyang natulala. Ang mabilis na tibok ng puso niya lamang ang naririnig niya sa loob ng sasakyan. Ano ba yan? Bulong niya sa sarili. Puno ng inis. Kasalanan ito ni Mama. Kung hindi lang tumawag ang kanyang ina, kaninang nagmamaneho siya. Kung hindi lang nito muling sinimulan ang walang katapusang sermon, hindi sana lumilipad ang isip niya. Hindi sana nangyari ito. London anak, ang malumanay ngunit mapilit na boses ni Doña Eleonora Valjo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. 34 na taon ka na. Ang ate mo, may 3 ng anak. Ikaw na lang ang wala pang asawa sa pamilya. Hindi ka na bumabata. Napapikit si London. Paulit-ulit na lang, parang sirang plaka. Humugot siya ng malalim na hininga. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Bago bumaba ng sasakyan, inayos niya ang kwelyo ng kanyang puting blouse. Nang buksan niya ang pinto, ang init at ingay ng kalsada ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang harapan ng kanyang mamahaling sasakyan ay may UP. Hindi malala, pero sapat na para sirain ang perpektong araw na plinano niya. Ang nakabangga sa kanya, isang puting taxi na mukhang mas matanda pa sa kanya. Lumabas ang driver mula sa taxi, isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Miss, okay ka lang? Tanong nito, may bahid ng pag-aalala sa boses. Naglakad si London palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Tiningnan niya ang UP sa kanyang kotse, pagkatapos ay ang gasgas sa taxi. Okay? Sa tingin mo ba okay ako? Mataray niyang sagot, hindi man lang tumitingin sa mukha ng lalaki. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang pagpapaayos nito? Miss, pareho tayong may kasalanan. Bigla kang lumiko. Mahinahong sagot ng lalaki. Doon lang tiningnan ni London ang kausap at natigilan siya. Hindi niya inaasahan na ganito kaguwapo. Gawapo ang driver, matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga labing tila hinulma. Ngunit ang mga mata niya, may kung anong lungkot sa mga matang yon. Isang lungkot na tila ba matagal nang naninirahan doon. Nawala ang inis sa mga mata ng lalaki, napalitan iyon ng pagod. Pasensya na, miss. Kung gusto mo, tawagin natin ang pulis para maayos to. Napaiwas ng tingin si London. Pulis! Wala siyang panahon para doon. May late na siya sa flight niya. Isa pa, ayaw niya ng anumang iskandalo. Isang baljo na nasangkot sa banggaan, iyon ang magiging headline bukas. Huwag na, mabilis niyang sabi. Kumuha siya ng wallet mula sa kanyang bag. Walang pag-aalinlangan, dumukot siya ng ilang libong piso. Heto, pampaayos ng gasgas mo. Sobra-sobra na yan. Ako na ang bahala sa kotse ko. Itinapat niya ang pera sa lalaki. Tinitigan lang nito ang mga palad niya. Pagkatapos ay umiling. Hindi ko kailangan ng pera mo, miss. Sabi nito, ang boses ay may bahid ng pride. Kailangan ko lang na aminin mo na pareho tayong nagkamali. Mas lalong nainis si London. Wala akong panahon para dito. Kunin mo na to para matapos na. Pilit niyang inilagay ang pera sa kamay ng lalaki. Nagkatitigan sila. Ang mga mata niyang puno ng inis at ang mga mata nitong puno ng hindi niya mawari kung ano. Pagkabigo? Sakit? Sige. Sa wakas ay sabi ng lalaki, isinara ang mga palad nito sa pera. Sana maging maayos ang araw mo. Tinalikuran na siya nito at bumalik sa taxi. Mabilis na sumakay si London sa kanyang SUV at pinaharurot ito paalis. Iniwan ang taxi at ang driver nitong may malungkot na mga mata. Habang nagmamaneho, hindi niya maiwasang isipin ang tingin ng lalaki. Sana hindi ko na siya makita ulit, bulong niya sa sarili.
Pagdating sa airport, mabilis na nawala sa isip niya ang insidente. Ito ang mundo niya. Ang mundo ng mga eroplano, ng mga flight plan, at ng kalawakan. Dito siya si Captain London Valjo. Walang pressure mula sa pamilya, walang mga sermon tungkol sa pag-aasawa. Dito, siya ang may control. Pumasok siya sa briefing room. Nandoon na ang ilang miyembro ng cabin crew at ang kanyang mga co-pilot para sa flight papuntang Cebu. "Good morning, Captain Valjo." Bati nila. Ngumiti siya. "Good morning, team." "By the way, Captain," sabi ng operations manager, "may bago tayong first officer. Ngayon ang una niyang lipad, kasama tayo." Galing siya sa kabilang airline. Tumango si London. "Okay, nasaan na siya?" "Paparat Eto na pala siya." Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking matangkad, suot ang kumpletong uniforme ng piloto. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay at ang tindig niya ay puno ng kumpiyansa. Nag-angat siya ng tingin at ang mundo ni London ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo, ang mga matang puno ng lungkot na nakita niya sa kalsada kanina. Ang mga mata ng gwapong driver na sumira sa araw niya. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good morning, everyone," sabi nito sa malinaw at kalmadong boses. "I'm Cloud de la Vega, your new first officer." Ang manibela ng lumang taxi ay medyo magaslaw sa kamay ni Cloud de la Vega. Amoy luma ang loob ng sasakyan, isang amoy na pinaghalong air freshener na paubos na at ang usok ng Maynila. Tinitiis niya lang, pansamantala lang naman ito. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ito ang bagong simula. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili. Parang isang dasal, isang bagong syudad, isang bagong kumpanya, isang bagong buhay na malayo sa mga alaala. Pero minsan, bumabalik pa rin ang mga multo. Isang busina mula sa likuran ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Umatras ang trapiko. Dahan-dahan niyang inabante ang taxi. Sa salamin, nakita niya ang sariling mukha. Ang mga mata niya, may bakas pa rin ng pagod. Isang taon na ang nakalipas, pero parang kahapon lang nangyari. Ang pinto ng kondo na dahan-dahan niyang binuksan, dala ang isang buke ng bulaklak. Ang mga tawa mula sa sala. Isang pamilyar na tawa ng babae at isang mas pamilyar na tawa ng lalaki. Ang kanyang kasintahan sa loob ng 10 taon at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Napapikit si Cloud. Ang pagbagsak ng mga bulaklak sa sahig, ang gulat sa kanilang mga mukha, ang katahimikan na sumunod. Kailangan niyang mag-focus. Bigla, isang itim na SUV ang mabilis na nag-cut sa kanyang linya. Galing ito sa kanan, hindi niya inaasahan. Agad niyang inapakan ng preno, ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng nagkikiskisang metal ay tila mas malakas sa pandinig niya. Napahahawak siya sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at pareho silang mabagal ang takbo. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga siya ng maluwag at bumaba para tingnan ang nangyari. Bumukas ang pinto ng SUV at bumaba ang isang babae. Matangkad, baling-kinitan ang katawan at suot ang isang mamahaling damit. Ang buhok niya ay nakatali sa isang perpektong bun. Bawat galaw niya ay may dalang kumpiyansa at galit. "Miss, okay ka lang?" tanong niya. Ang unang naisip ay ang kaligtasan nito. Ngunit hindi siya sinagot ng babae. Tiningnan lang nito ang UP sa kotse. Pagkatapos ay tiningnan siya na para bang siya ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. "Okay, sa tingin mo ba okay ako?" Ang mataray na sagot nito. Naramdaman ni Cloud ang pag-init ng kanyang ulo, pero pinigilan niya. Ayaw niya ng gulo. "Miss, pareho tayong may kasalanan." Bigla kang lumiko. Mahinahon niyang paliwanag. Doon lang siya tiningnan ng babae sa mukha. At sa isang saglit, nakita ni Cloud ang pagbabago sa ekspresyon nito.
Isang bahagyang pagkabigla. Nakita niya ang kulay abong mga mata nito. Maganda, ngunit malamig. Pero sa likod ng lamig na yon, may nakita si Cloud na iba. Pagod, stress. Tila bapasan nito ang buong mundo. Para siyang tumitingin sa salamin. Habang nagpapatuloy ito sa pagsasalita tungkol sa pera at pagpapaayos, unti-unting nawala ang inis ni Cloud. Napalitan ito ng awa. Ang babaeng ito, sa kabila ng mamahaling sasakyan at damit, ay mukhang mas wasak pa kaysa sa kanya. Kaya nang pilit nitong inabot ang pera, tinanggap na lang niya para matapos na ang usapan. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay kapayapaan. Nang umalis na ang SUV, naiwan si Cloud na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hawak ang perang hindi naman niya hiningi. Ilang oras ang lumipas, nakatayo na si Cloud sa harap ng salamin sa kanyang maliit na apartment. Wala na ang amoy ng lumang taxi, wala na ang gusot na t-shirt. Suot na niya ang malinis at plansadong uniforme ng piloto. Ang gintong mga guhit sa balikat niya ay kumikinang. Ito siya. Ito ang tunay na siya. Hindi isang taxi driver na puno ng problema. Siya si First Officer Cloud de la Vega. May pag-asa sa kanyang dibdib nang pumasok siya sa briefing room. Ito na iyon. Ang simula. At pagkatapos, nakita niya siya. Ang babae mula sa SUV. Ang babaeng may maganda, ngunit malalamig na mga mata. Nakatayo sa harapan, suot din ang uniforme, at sa balikat nito, 4 na gintong guhit. Captain. Siya ang magiging kapitan niya. Nanuyo ang lalamunan ni Cloud. Sa lahat ng piloto sa Air Philippines, bakit siya pa? Nagpakilala siya. Sinubukang itago ang pagkagulat sa kanyang boses. Nakita niya ang parehong pagkagulat sa mga mata nito. Ang buong flight papuntang Cebu ay puno ng tensyon. Propesyonal sila pareho. Walang nagbanggit sa nangyari kaninang umaga. Ang usapan nila ay puro tungkol sa checklists, sa panahon, sa altitude. Ngunit ramdam ni Cloud ang bawat tingin nito, ang bawat paghusga. Nang ligtas na nilang nailapag ang eroplano sa Mactan, doon lang bahagyang nawala ang tensyon. Good job, De La Vega, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Salamat, Captain. Sagot niya. Nag-isip siya saglit. Salamat, London. Nakita niyang bahagyang nanlaki ang mga mata nito nang banggitin niya ang pangalan nito. May utang akong kape sa'yo, sabi ni Cloud. Sinubukang ngumiti. Dahil sa abala kanina. Bago pa man ito makasagot, pumasok na ang ground crew. Nawala na ang pagkakataon. Pagbalik nila sa Maynila, muli silang dalawa lang sa cockpit. Naghahanda para iwanan ang eroplano. Naramdaman ni Cloud na kailangan niyang ayusin ang lahat. Captain Valjo, pinutol siya nito. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at walang bahid ng anumang init. Dito, sa loob ng eroplanong ito at sa lahat ng eroplano ng Air Philippines na magkasama tayo. Sabi nito sa mababa ngunit matatag na boses. Ako si Captain Valjo. Huwag na huwag mo yang kakalimutan. Pagkasabi noon, tumayo na ito at lumabas ng cockpit. Iniwan si Cloud na nakaupo, nakikinig sa unti-unting humihinang tunog ng makina ng eroplano. Huminga ng malalim si Cloud. Ang bagong simula niya ay mukhang mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Lumipas ang 1 linggo. Para kay London, bawat araw ng trabaho ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Naging regular na niyang co-pilot si Cloud de la Vega. Ang bawat flight ay nagsisimula at nagtatapos sa halos parehong paraan. Isang magalang, ngunit malamig na, "Good morning, Captain!" At isang, "Good day, First Officer," bilang tugon. Ang cockpit na dati niyang itinuturing na santuwaryo ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng 2 pilotong komportableng nagtatrabaho. Ito ay isang katahimikang pinili. Bawat isa ay gumagalaw sa kanyang sariling espasyo, iniiwasan ang anumang usapan na hindi tungkol sa eroplano. Checklists, weather reports,
Fuel consumption, iyon lang. Ngunit sa likod ng kanyang pader ng profesionalismo, hindi maikakaila ni London ang isang bagay. Magaling si Cloud. Magaling siya sa paraang nakakainis. Ang mga kamay niya ay kalmado sa mga kontrol. Ang boses niya sa radyo ay malinaw at hindi natitinag. Bawat desisyon niya ay tumpak at pinag-isipan sa kabila ng sarili. Nararamdaman ni London ang unti-unting pagbuo ng respeto para sa lalaking una niyang nakilala bilang isang taxi driver. Sa kanilang ika-4 na flight ng magkasama, isang biyahe papuntang Davao, nagsimulang magbago ang lahat. Maayos ang lahat sa simula. Ang langit ay malinis at ang araw ay maliwanag. Nasa cruising altitude na sila at ang eroplano ay lumilipad ng payapa. "Captain?" biglang sabi ni Cloud. Ang boses niya ay bahagyang mas seryoso kaysa dati. Itinuro niya ang weather radar. May namumuong cumulonimbus cloud formation sa ating flight path. Mas mabilis kaysa sa forecast. Tumingin si London sa screen. Tama si Cloud. Isang malaking kumpol ng kulay pula at dilaw ang papalapit sa kanila. Isang palatandaan ng matinding turbulence. Air traffic control. This is Air Philippines Flight 5621. Sabi ni London sa kanyang headset. Ang boses ay kalmado. Requesting to deviate 30 degrees to the right to avoid weather. Negative? 5J61. Sagot ng control tower. May traffic sa inyong kanan. Maintain your current heading. Advise when you are ready to climb to flight level 380. Nagkatinginan sina London at Cloud. Ibig sabihin, kailangan nilang suungin ang masamang panahon. Fasten seatbelt sign is on, sabi ni London, inihanda niya ang sarili. Maya-maya, naramdaman nila ang unang pag-uga. Mahina lang sa simula, pero unti-unting lumalakas. Ang eroplano ay nagsimulang umalog. Sa labas ng bintana ng cockpit, ang dating asul na langit ay napalitan ng madilim at kulay abong mga ulap. Maintaining flight level 360. Mahinahong ulat ni Cloud. Ang mga kamay ay matatag na nakahawak sa yoke. Bigla-bigla isang malakas na pagyanig ang tumama sa eroplano. Na tila ba isang higanting kamay ang umalog sa kanila. Nag-ingay ang mga gamit sa loob ng cockpit. Hold steady, utos ni London. Hindi lang kay Cloud, kundi pati na rin sa sarili niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni London kung paano sila gumalaw bilang isang team. Walang salitang kailangan. Ang bawat isa ay alam ang gagawin. Kapag bahagyang ibinaba ni Cloud ang ilong ng eroplano para mabawasan ang pressure, agad namang ina-adjust ni London ang thrust. Ang kanilang mga galaw ay sabay. Tila ba sila ay dalawang bahagi ng iisang makina? Ang tensyon sa pagitan nila ay nawala. Napalitan ito ng purong konsentrasyon. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si London Valjo ang tagapagmana at hindi rin siya si Cloud de la Vega, ang lalaking may malungkot na mata. Sila ay dalawang piloto na may iisang layunin, ang ilipad, ang daan-daang pasahero, nang ligtas sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ng ilang minuto na tila isang oras ang haba, unti-unting humina ang pag-alog. Nasulyapan nila ang sinag ng araw sa pagitan ng mga ulap. Nalagpasan nila ito. Nang tuluyan ng kumalma ang lahat, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa cockpit. Ito ay katahimikan ng pagod, ng ginhawa, at ng isang pag-unawang walang salita. Ligtas nilang nailapag ang eroplano sa Davao International Airport. Habang isinasagawa nila ang final checks, hindi mapigilan ni London na magsalita. Bumaling siya kay Cloud. Magaling ang trabaho mo, De La Vega. Iyon lang. Ngunit ang mga salitang iyon ay may bigat. Isang pag-amin. Isang tanda ng respeto. Nag-angat ng tingin si Cloud. At sa unang pagkakataon, nakita ni London ang isang tunay na ngiti mula sa kanya. Isang maliit na ngiti, ngunit sapat na para bahagyang magliwanag ang kanyang mukha. "Salamat, London," sagot niya. Ginagamit ang pangalan niya sa unang pagkakataon.
sa paraang hindi tunog formal. May kung anong kuryente sa hangin. Nagpatuloy si Cloud. Sa tingin ko, utang ko pa rin sa'yo ang isang tasa ng kape. Para sa UP sa kotse mo at sa turbulence na dinaanan natin. Nakatitig lang si London sa kanya. Hindi alam ang isasagot. Ang alok na yon ay hindi lang tungkol sa kape. Ito ay isang paanyaya na sirain ang pader na siya mismo ang nagtayo sa pagitan nilang dalawa. Ang coffee shop sa loob ng airport ay abala. Puno ng mga pasaherong naghahabol ng flight at mga pamilyang naghihintay. Ngunit sa maliit na mesa sa sulok kung saan sila nakaupo, tila may sarili silang mundo. Pinagmamasdan ni Cloud si London habang hinahalo nito ang kanyang kape. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong hindi suot ang uniforme ng piloto. Nakasuot lang ito ng simpleng itim na V-neck shirt at maong. Pero kahit sa simpleng kasuotan, hindi maitatago ang aura ng kumpiyansa na dala nito. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay iba na. Hindi na ito mabigat o puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang nag-aantay. Hindi ko akalain na papayag ka, basag ni Cloud sa katahimikan. Isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Nag-angat ng tingin si London at sa unang pagkakataon, nakita ni Cloud ang isang pahiwatig ng hiya sa mga mata nito. Libre naman, di ba? Ikaw ang may utang. Tumawa si Cloud, isang tunay at magaan na tawa. Oo nga, kasalanan ko ang lahat. Ngumiti rin ito, isang maliit na ngiti lang, pero sapat na yon para gumaan ang pakiramdam sa paligid. Bakit ka naging piloto? Biglang tanong ni London. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinserong kuryosidad. Nagulat si Cloud sa tanong. Simple lang, pero walang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng matagal na panahon. Para makita ang mundo, sagot niya, at para maramdaman na malaya. Sa himpapawid, walang traffic, walang gulo. Ikaw lang at ang langit. Tumango si London, tila naiintindihan ang bawat salita niya. Ako rin, para sa kalayaan. May idinugtong pa ito sa mahinang boses, halos pabulong. At para makalayo, hindi na nagtanong pa si Cloud kung saan o kanino ito lumalayo. Naramdaman niyang isa yung pinto na bahagya lang nitong binuksan at ayaw niyang pilitin ito. Sa halip, sila ay nagkwentuhan tungkol sa mga lugar na kanilang napuntahan, ang paboritong sunset ni Cloud sa Bali. Ang unang beses na nakita ni London ang snow sa Japan. Ang mga nakakatawang pasahero at ang mga nakakatakot na panahon na kanilang nalagpasan. Sa bawat kwento, mas nakikita ni Cloud ang tunay na London. Ang babaeng mahilig sa maanghang na pagkain. Ang babaeng kinakabisado ang mga konstelasyon. Ang babaeng may tawang nakakahawa kapag narinig na niya. At sa bawat tawa nito, may kung anong gumagaan sa dibdib ni Cloud. Isang bigat na matagal na niyang pasan-pasan. Sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan, biglang may sumilay na lungkot sa mga mata ni Cloud. Napatigil siya sa pagsasalita. May problema ba? Tanong ni London. Ang boses ay malumanay. Huminga ng malalim si Cloud. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niyang ligtas siyang maging totoo sa harap ng babaeng ito. Wala naman, sabi niya. Umiiwas ng tingin at pinaglaruan ang tasa ng kape. Iniisip ko lang. Dumating ako dito sa Air Philippines para makalimot. Makalimot? Oo, makalimot ng isang tao. Hindi na niya dinugtungan, iyon lang. Ngunit sa 3 salitang iyon, nakapaloob ang 10 taong sakit, 1 taon ng pagdurusa. Hinintay niya ang mga kasunod na tanong. Sino? Bakit din na bakit? Anong nangyari? Iyon ang laging kasunod. Ngunit hindi iyon ang sinabi ni London. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa, hindi awa. Minsan, sabi nito sa mahinang boses, ang paglipad, ang pinakamagandang paraan para tumakas.
Napatitig si Cloud sa kanya. Sa simpleng pangungusap na yon, naramdaman niyang naiintindihan siya nito. Hindi siya hinusgahan, hindi siya kinwestiyon. Tinanggap lang nito ang sakit niya. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Cloud sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng malakas na ringtone ng cellphone ni London. Napaiwas ito ng tingin at kinuha ang telepono mula sa bag. Nakita ni Cloud ang pangalan sa screen. Ate Crystal calling. Sinagot nito ang tawag. Hello, ate? Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni London. Ang lambot at pag-unawa sa mga mata niya ay napalitan ng inis at pagkabigo. Ang parehong ekspresyon na nakita ni Cloud noong una silang magkita sa kalsada. Ano? Hindi. Ayoko. May sinabi ang kapatid nito sa kabilang linya. Wala akong pakialam kung anak pa siya ng senador. I said no. Habang nakikipagtalo si London sa kapatid niya, ang mga mata niya ay napako kay Cloud. Tila ba may nakikita ito sa kanya na ayaw nitong bitiwan. Ate, please. Tigilan mo na to. Oo. Sige na. I have to go. Padabog nitong ibinaba ang tawag at inilagay ang telepono sa mesa. Huminga ito ng malalim. Halatang pilit na pinapakalma ang sarili. Sorry tungkol doon, sabi nito. Hindi makatingin ng diretso kay Cloud. Ayos lang, sagot niya. Mukhang mas matindi pa sa turbulence ang pamilya mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni London. Hindi mo lang alam. Nakatitig si London sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay estranghero sa kanya. Nakasuot ng isang kulay alak na seda na bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at may manipis na kolorete sa labi. Mukha siyang isang Valjo. Mukha siyang produkto ng inaasahan ng kanyang pamilya. Mukha siyang pagod. Ang suot niya ay parang isang baluti, isang kasuotan para sa isang labanan na ayaw naman niyang salihan. Nag-vibrate ang cellphone niya sa ibabaw ng dresser. Isang mensahe mula kay Ate Crystal. Behave, London! Anton Fortalejo is a great catch. Don't mess this up. Napabuntong hininga si London. Isang Fortalejo. Siyempre, isa sa mga pamilyang kasosyo sa negosyo ng mga Baljo. Perpekto sa papel. Mayamang angkan. Magandang reputasyon. Perpekto para sa kanyang pamilya. Pero para sa kanya, pakiramdam niya ay papunta siya sa isang business meeting, hindi sa isang date. Ang restaurant ay isa sa mga lugar na madalas puntahan ng mga mayayaman sa Maynila. Tahimik, elegante, at nakakabagot. Si Anton Fortalejo ay naghihintay na sa kanya, nakatayo at nakangiti nang makita siya nito. Guwapo siya, sa paraang klasiko at pinag-aralan. London, you look stunning. Bati nito, hinalikan ng kanyang pisngi. Anton, tipid niyang sagot. Umupo sa silyang inalok nito. Ang sumunod na oras ay isang mahabang pagpapahirap. Si Anton ay nagsalita nang walang tigil. Tungkol sa bagong yate na binili ng kanyang ama. Tungkol sa biyahe niya sa Europa noong nakaraang buwan. Tungkol sa mga politikong kaibigan niya. Ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa ako, ang pamilya ko, o ang kumpanya namin. So you're a pilot, sabi nito sa isang punto. Tila ngayon lang naalala na may kasama pala ito. That's cute. A hobby, right? Hindi na nagabala si London na itama ito. Tumango na lang siya at sumipsip sa kanyang wine. Habang patuloy si Anton sa pagkukwento tungkol sa kanyang bagong sports car, lumipad ang isip ni London. Naalala niya ang kwento ni Cloud tungkol sa mga konstelasyon, kung paano niya itinuturo ang Orion's Belt sa mga night flight niya. And of course, it's a German brand, the best. Pagmamalaki ni Anton. Naalala niya ang magaan na tawa ni Cloud sa coffee shop, isang tunog na tila kayang punan ang buong silid. Ngumiti si Anton. Isang ngangiting perpekto at kalkulado. Naalala niya ang mga mata ni Cloud. Ang lungkot na nakita niya noong una.
at ang unti-unting pagliwanag nito habang nagkakausap sila. London, are you listening? Napabalik sa realidad si London. Oo. Sorry. Ang sabi mo? I was saying, we should do this again. Maybe I can take you for a ride in my new car. Sabi ni Anton, may kasamang kindat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni London na hindi na niya kaya. Pakiramdam niya ay malulunod siya sa kababawan ng lahat ng ito. Ang pakikipag-usap kay Anton ay parang pagbabasa ng isang corporate brochure. Walang kaluluwa, walang koneksyon. Bigla siyang tumayo. Nagulat si Anton. May problema ba? Pasensya na, Anton, sabi ni London. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. May biglaang emergency. Kailangan ko nang umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Kumuha siya ng pera mula sa kanyang pitaka at maingat na inilapag sa mesa, sapat para sa kanyang bahagi. Isang kilos na nagsasabing, hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo. It was nice meeting you, sabi niya bago mabilis na tumalikod at naglakad palabas ng restaurant. Paglabas niya, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay nakalaya siya mula sa isang kulungan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Habang naglalakad siya papunta sa kung saan niya ipinarada ang kotse, napatingin siya sa kabilang panig ng kalsada. At doon, tumigil ang kanyang paghinga. Nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw na nagbibigay ng isang malambot na liwanag sa kanyang paligid ay si Cloud. Hindi siya nakauniforme. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na jacket at maong. Nakapamulsa ang mga kamay niya. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa direksyon ng restaurant, nakatingin sa kanya. Ang ekspresyon sa mukha niya ay komplikado. Isang pinaghalong pagkamausisa, lungkot, at isang emosyon na hindi mapangalanan ni London. Gaano na siya katagal doon? Nakita niya ba siyang kasama si Anton? Hinihintay ba niya siya? Ang lahat ng tanong ay bumuhos sa isipan ni London, ngunit isa lang ang malinaw. Ang simpleng pagkakaroon ni Cloud doon, sa kabilang kalsada, ay nagdulot ng mas malakas na epekto sa kanya kaysa sa lahat ng mamahaling salita na narinig niya sa loob ng restaurant. Ang awkward na sandali sa tapat ng restaurant ay natapos sa isang simpleng tanong mula kay London. Anong ginagawa mo dito, Cloud? Walang bahid ng galit sa boses niya. Tanging pagtataka lamang. May binisita lang akong kaibigan na nakatira dyan sa malapit. Sagot ni Cloud. Itinuro ang isang kondominium sa di kalayuan. Pauwi na sana ako nang makita kita. Hindi niya idinugtong ang kasunod na naisip. At hindi ako makaalis hanggat hindi ko nasisigurong okay ka lang. Isang pag-unawa ang dumaan sa mga mata ni London. Tumango lang ito. Simula noon may nagbago. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga flight nila ay napuno na ng kwentuhan at magaan na tawanan. Naging inside joke na nila ang salitang turbulence para tukuyin ang anumang problema mula sa masamang panahon hanggang sa mga tawag mula sa pamilya ni London. Isang umaga, habang sabay silang nagkakape, bago ang kanilang shift, pareho nilang natanggap ang isang email mula sa kumpanya. Subject, assignment, inaugural non-stop flight MNL JFK. Nanlaki ang mga mata ni Cloud. New York, ang pinapangarap na ruta ng maraming piloto. At inaugural flight pa. Isang malaking karangalan. Napatingin siya kay London. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Nakatanggap ka rin? Tanong nito, hindi maitago ang nangiti. Tumango si Cloud. Isang malawak na ngiti rin ang gumuhito sa kanyang mukha. Mukhang magkikita tayo sa Big Apple, Captain. Mukhang nga, sagot nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Cloud ang isang kislap ng purong, hindi nababantayang saya sa mukha ni London. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng paghahanda. Kasama doon ang ilang oras sa flight simulator
para pag-aralan ang bagong eroplano na gagamitin nila para sa long-haul flight. Sa loob ng madilim at makipot na cockpit ng simulator, tanging ang mga ilaw mula sa instrument panel ang nagsisilbing liwanag. Nasa kalagitnaan sila ng isang simulated engine failure. Okay, maintaining altitude. Prepare for emergency landing procedure. Kalmadong, sabi ni London. Roger that, sagot ni Cloud. Habang inaabot niya ang isang switch sa ibabaw ng panel, kasabay niyang inabot din ito ni London. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang maliit na kuryente ang tila gumapang sa balat ni Cloud. Ang init ng kamay ni London ay tila naiwan doon. Saglit silang natigilan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa dilim. Ang ingay ng simulator ay tila humina. At sa isang segundo, tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Mabilis na binawi ni London ang kanyang kamay. Sige, ituloy mo, nauutal niyang sabi. Umiiwas ang tingin, ngunit nakita ni Cloud ang bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nang araw ng flight, ang hangin sa briefing room ay puno ng excitement. Ito na yon. Ang buong crew ay nagtatawanan at nagkakantiyawan. Masaya si Cloud. Masaya siya dahil sa flight. Pero mas masaya siya dahil makakasama niya si London sa loob ng 16 na oras papuntang New York. Okay team, listen up, sabi ng flight operations head. Let's meet our cabin crew for this historic flight. Leading them is our new flight purser, galing pa sa Valjo Airlines, Miss Sabrina Reyes. Sa pagpasok ng babae sa silid, tila huminto ang mundo ni Cloud. Ang perpektong pagkakulot ng buhok, ang pamilyar na hugis ng kanyang mga labi na laging may pulang kolorete, ang paraan ng kanyang paglakad na puno ng kumpiyansa. 10 taon. 10 taon niyang minahal ang babaeng yon at 1 taon niyang sinubukang kalimutan. Cloud, ang boses niya. Ang boses na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang isang tunog mula sa isang masamang panaginip. Napako si Cloud sa kanyang kinauupuan. Ang kape sa kanyang tasa ay biglang pumait. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Sa airline na ito? Sa flight na ito? Si Sabrina ay ngumiti. Isang ngiting matamis ngunit puno ng kahulugan. Ang mga mata niya ay dumaan kay Cloud bago ito tumuon sa babaeng nakaupo sa tabi niya. Lumapit si Sabrina kay London. Inilahad ang kanyang kamay. Si London na walang kaalam-alam ay tumayo at tinanggap ito ng may professional na ngiti. Captain Valjo, isang karangalan. Ako si Sabrina. Sabi nito sa malambing na boses. Tumingin ito mula kay London pabalik kay Cloud na hanggang ngayon ay hindi pa rin makagalaw. Ikaw pala ang sikat na Captain London Valjo. Dagdag ni Sabrina, ang ngiti ay hindi nawawala. It's a pleasure to finally meet you. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni London. Kami ni Cloud. Bahagya itong huminto. Tila pinipili ang tamang salita. Mayroon kaming mahabang kasaysayan. Ang eroplano ay lumilipad ng payapa sa taas na tunatukataw si Bamon talampakan, isang maliit na tuldok ng metal sa ilalim ng karagatan ng mga bituin. Sa loob ng cockpit, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang paminsan-minsang tawag mula sa air traffic control. Payapa ang lahat, maliban sa puso ni London. Ang bawat segundo mula nang magpakilala si Sabrina ay parang isang pagtitiis. Ang mga salitang iyon, mayroon kaming mahabang kasaysayan, ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Pinilit niyang mag-focus sa kanyang trabaho. Ang mga checklists, ang mga instrumento, ang walang katapusang kalawakan sa labas ng bintana. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, palagi niyang nakikita si Cloud. Hindi ito mapakali. Ang karaniwang kalmado niyang co-pilot ay bahagyang tensyonado. Ang mga kamay nito ay laging abala, kahit walang kailangang ayusin. Ang tingin nito
ay malayo. Hindi siya nagsasalita at hindi rin nagsasalita si London. Ang komportabling katahimikan na minsang namagitan sa kanila ay napalitan ng isang pader ng yelo. Ilang oras sa kanilang biyahe, bumukas ang pinto ng cockpit. Pumasok si Sabrina, dala ang isang tray. Kape? Alok nito. Ang ngiti ay kasing tamis ng asukal. Ginawa ko na para sa inyo. Alam kong pareho kayong pagod. Inilapag nito ang isang tasa sa harap ni London. Pagkatapos, ang isa pa ay inilapag nito sa tabi ni Cloud. Cloud, heto ang sayo, sabi ni Sabrina sa malambing na boses. Black, 2 sugars, the way you always liked it. Napatigil si London. Napatingin siya sa sarili niyang tasa, simpleng itim na kape, na siyang karaniwang in-order niya. Paano nalaman ni Sabrina? Malamang narinig nito sa coffee shop. Ngunit ang kape ni Cloud, ang paraan ng pagkakasabi ni Sabrina, iyon ay isang mensahe na para sa kanya. Ako ang nakakakilala sa kanya, hindi ikaw. Salamat Sabrina, sabi ni Cloud. Ang boses ay formal, hindi man lang tumitingin sa babae. Uminom si London mula sa kanyang tasa. Ang kape ay biglang pumait sa kanyang panlasa. Ilang oras pa ang lumipas. Oras na para magpahinga si London. Habang papunta siya sa crew bunk, dumaan siya sa galley. Nandoon si Sabrina, nag-aayos ng mga inumin. Captain, tawag nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ayos ka lang ba? Mukha kang pagod. Ayos lang ako, sagot ni London. Gustong-gusto nang umalis. Ngunit hinarangan siya ni Sabrina. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin kung naging awkward kanina, sabi nito. Ang mga mata ay tila maluluha. Nagulat lang talaga ako. Hindi ko alam na nandito siya. Hindi sumagot si London. Nagpatuloy si Sabrina. Alam mo, Captain, mahal na mahal ko pa rin siya. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. At kung ano man ang namamagitan sa inyo ngayon, sana maunawaan mo. Siya ang buhay ko sa loob ng 10 taon. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni London. Ang paglalaro bilang biktima. Ang banayad na pagpapahiwatig na si London ang hadlang. Naramdaman ni London ang pag-akyat ng kanyang defensive walls, ang pamilyar na pakiramdam ng pagdududa. Bumalik siya sa cockpit makalipas ang ilang oras, hindi nakatulog. Si Cloud ang nagpapahinga kanina, hindi na niya natiis. Sa katahimikan ng madaling araw, habang ang buong eroplano ay natutulog, tinanong niya ito. Cloud, sabi niya sa mahinang boses, may dapat ba akong malaman tungkol sa inyo ni Sabrina? Natigilan si Cloud. Ibinaling niya ang tingin mula sa mga instrumento papunta sa kanya. Sa dilim, nakita ni London ang gulo sa kanyang mga mata. London, isang simpleng tanong lang. Huminga ito ng malalim. Nakaraan na yon. Iyon lang. 3 salita. Ngunit para kay London, na ang pinakakinatatakutan ay ang panloloko at mga bagay na hindi sinasabi. Ang sagot na yon ay isang kumpirmasyon. Isang pag-iwas. Isang pagtatago. Tumango siya, bumaling pabalik sa bintana. Okay. Ang huling bahagi ng biyahe ay isang malabong alaala na lamang. Pagdating sa New York, pagkatapos ng mahabang proseso, nagmamadali si London na pumunta sa kanyang hotel room. Gusto na lang niyang mapag-isa. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang pamilyar na boses ni Sabrina mula sa isang bukas na pinto. Kausap ang isa pang flight attendant. Napatigil siya sa likod ng pader, hindi nakikita, ngunit malinaw na naririnig. Hayaan mo na siya, Sab, sabi ng kausap. Mukhang may bago na siya. At narinig ni London ang tawa ni Sabrina. Isang tawang malamig at puno ng kumpiyansa. Nagre-rebelde lang yon. Isang face. Sa huli,
Sino ba ang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa 10 taon namin? Napapikit si London. Bawat salita ay isang patalim. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot, ay tila nagkatotoo sa isang iglap. Ang hangin sa New York ay malamig. Ngunit hindi ito kasinlamig ng pakikitungo ni London kay Cloud. Pagdating nila sa hotel, agad itong nagpaalam. Sinabing masama ang pakiramdam at kailangan ng magpahinga. Walang nangiti. Walang tingin sa mata. Isang mabilis na, "Good night, First Officer," at nawala na ito sa loob ng elevator. Naiwan si Cloud sa gitna ng lobby. Pakiramdam niya ay mas mabigat pa ang dala niya kaysa sa kanyang maleta. Ang excitement na naramdaman niya para sa biyaheng ito ay naglaho na parang bula. Sinubukan niyang katukin ang pinto ng kwarto nito. Kumatok siya ng 1 beses, 2 beses, walang sagot. Narinig niya ang mahinang tunog ng TV sa loob. Alam niyang gising ito. Ayaw lang talaga siyang kausapin. Bumalik siya sa sarili niyang kwarto na puno ng pagkabigo. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay ayaw ng balikan? Paano niya ikukwento ang sakit ng nakaraan nang hindi sinisira ang kasalukuyang unti-unti niyang binubuo? Kinabukasan, sinubukan niya ulit. Nag-iwan siya ng mensahe. "London, can we talk? Please, breakfast?" Ang reply ay dumating pagkatapos ng 1 oras. "Not feeling well. Enjoy your day." Parang isang suntok sa sikmura. Ang bawat salita ay malamig. Ang bawat salita ay isang pader. Bumaba si Cloud sa lobby. Walang patutunguhan. Gusto niyang bigyan si London ng espasyo, pero ayaw niyang hayaan na lang na masira ang lahat nang dahil sa isang multo ng nakaraan. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. "Cloud!" Napalingon siya. Si Sabrina, nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata ay namumugto. Agad na naramdaman ni Cloud ang pag-iwas. "Sabrina, wala tayong dapat pag-usapan." "Please," sabi nito, lumalapit sa kanya. 5 minuto lang. Kailangan ko lang mag-sorry." Ang itsura niya ay kahabag-habag. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang anyo ng pagsisisi. Kahit gaano niya kinasusuklaman ang ginawa nito sa kanya, may parte sa kanya na naawa. 10 taon iyon. Hindi basta-basta mabubura. "Sige." Pumayag siya. Pero dito lang sa lobby. Umupo sila sa isang sofa sa isang tahimik na bahagi. "Hindi ko alam kung paano magsisimula," sabi ni Sabrina. Ang boses ay nanginginig. "Cloud, araw-araw, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Araw-araw, iniisip ko kung gaano ako naging tanga." Hindi sumagot si Cloud. Narinig na niya ang mga ito dati. "Iniwan ko ang lahat para sa kanya." Patuloy nito. Tumutulo na ang mga luha. "Pero hindi siya ikaw. Walang makakapantay sa'yo. Ako ang may kasalanan ng lahat. Nasira ko ang buhay natin. Nasira ko ang buhay mo." "Tapos na tayo, Sabrina," mariing sabi ni Cloud, ngunit mahina. 1 taon na ang nakalipas. "Hindi para sa akin," sabi nito. Ang boses ay tumaas. "Para sa'yo. Baka tapos na. Pero para sa akin, hindi. Mahal pa rin kita, Cloud. Mahal na mahal." Sa desperasyon, bigla itong lumapit at niyakap siya. Mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Nagulat si Cloud. Sinubukan niyang kumawala. "Sabrina, tama na. May makakakita sa atin." "Wala akong pakialam." Humahagulgol nitong sabi. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang dibdib. "Gagawin ko ang lahat para bumalik ka lang sa akin." Hindi na mangyayari iyon. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, narinig niya ang pamilyar na tunog ng elevator na bumubukas. Napatingin siya sa direksyon na yon at ang puso niya ay tila dinurog. Nakatayo doon si London. Suot ang isang simpleng coat, mukhang lalabas sana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila.
sa yakap ni Sabrina. Sa kamay ni Cloud na nakahawak sa braso ni Sabrina, sinusubukang itulak ito palayo. Ngunit sa anggulo ni London, maaaring magmukhang isang yakap na ginagantihan. Ang ekspresyon sa mukha ni London ay isang bagay na hindi malilimutan ni Cloud. Hindi galit, hindi selos, isang malalim, nakakawasak na pagkadismaya. Tila ba ang lahat ng pinakamasamang inaasahan nito tungkol sa kanya, tungkol sa mga lalaki, tungkol sa pag-ibig, ay nagkatotoo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bumitaw si Sabrina, ngunit huli na ang lahat. Naglakad si London palaapit, ngunit hindi sa kanila, papunta sa exit. Nang dumaan ito sa tabi nila, huminto ito saglit. Hindi man lang sila tinitingnan. "Congratulations," sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. "Mukhang nahanap mo na ang nawala sa'yo." Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglakad, palabas ng pinto, at nawala sa malamig na umaga ng New York. Naiwan si Cloud na nakatayo sa gitna ng lobby. Binitawan niya si Sabrina. Tiningnan niya ito, ngunit hindi galit ang nakita nito sa kanyang mga mata, kundi isang blangkong kawalan. Nawala na siya. Sa pangalawang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang iniwan siya. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay ang pinakamahabang 16 na oras sa buhay ni London. Ang cockpit ay naging isang vacuum, walang hangin, walang tunog, walang buhay. Ang bawat isa sa kanila, si London at si Cloud, ay gumalaw na parang mga robot. Ang kanilang mga salita ay limitado sa mga kinakailangan para sa kaligtasan ng paglipad. Walang personal, walang emosyon. Para kay London, ang bawat minutong kasama si Cloud ay isang pagpapahirap. Ang imahe niya at ni Sabrina na magkayakap sa lobby ng hotel ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi ang yakap ang pinakamasakit, kundi ang pagkadismaya sa sarili. Bakit ko hinayaan ang sarili kong magtiwala? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili, bakit ako naniwala na maaaring maging iba siya? Ang sakit ay unti-unting napalitan ng pamilyar na damdamin. Galit. Galit kay Cloud, galit kay Sabrina, at higit sa lahat, galit sa sarili. Ligtas silang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Walang good job o salamat. Pagkatapos ng post-flight checks, si London ang unang tumayo. "Good day, First Officer," sabi niya sa malamig na boses, at mabilis na lumabas ng cockpit, hindi na lumingon pa. Pagdating niya sa kanyang kondo, ang unang ginawa niya ay ihagis ang kanyang bag sa sahig. Ang katahimikan ng kanyang apartment ay tila sumisigaw sa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Hindi para sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na kilalang-kilala niya. Ang numero ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Dad?" "London." Ang boses ni Don Ricardo Balcio ay malalim at puno ng awtoridad, gaya ng dati. "Nakarating sa akin ang balita. Anong kaguluhan itong nangyari sa New York?" Napapikit si London. Siyempre, ang balita ay lumilipad ng mas mabilis kaysa sa kanyang eroplano. Malamang galing kay Ate Crystal na narinig mula sa isa sa mga flight attendant. "Dad, it's nothing. Isang personal na bagay lang." "Personal?" Ang boses ng kanyang ama ay tumaas. "Walang personal na bagay kapag dala mo ang pangalang Balho. Narinig ko na nagkaroon ka ng alitan dahil sa isang kapwa-piloto, isang ordinaryong piloto. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka? Ang isang Balho ay hindi nagpapakita ng ganitong klaseng kawalan ng profesionalismo." Iyon na iyon, ang huling salita. Kawalan ng profesionalismo. Parang may pumitik sa loob ni London. Ang lahat ng sakit, pagkadismaya, at galit na pinipigilan niya sa loob ng maraming araw, hindi maraming taon, ay biglang sumabog. Kawalan ng profesionalismo. Sigaw niya sa telepono,
Ang boses ay basag at nanginginig sa tindi ng emosyon. Talaga, Dad? Ako pa ang walang profesionalismo. Natahimik ang kabilang linya. Hindi sanay si Don Ricardo na sinisigawan. Ako? Na ginawa ang lahat para patunayan ang sarili ko sa labas ng anino mo? Sa labas ng kumpanya mo? Na tiniis ang lahat ng pressure mula sa inyo ni Mama? Ako pa. London, calm down. Hindi! Ayoko nang kumalma. Humahagulgol na si London, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumadaloy. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa Valjo Airlines? Alam mo ba kung bakit ako nagtiyaga sa Air Philippines? Dahil sa'yo. Dahil sa ginawa mo sa akin. Anong pinagsasabi mo? Yung insidente 5 taon na ang nakalipas. Yung maliit na pagkakamali sa private flight natin. Walang nasaktan, walang nasira. Pero ano ang ginawa mo? You grounded me. 6 na buwan. Sinabi mo na masyadong emosyonal ako para lumipad. Sinira mo ang kumpiyansa ko, Dad. Hindi ka kailanman naniwala sa akin. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas mabigat kaysa dati. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Patuloy ni London, ang boses ay humihina na, napapalitan ng purong sakit. Ang sarili mong ama, ang idolo mo, ang nagsabi sa'yo na hindi ka sapat. Kaya't heto ako, Dad. Pinapatunayan ang sarili ko, araw-araw. At wala kang ibang nakikita, kundi ang pangalan ng pamilya. Ibinaba niya ang telepono. Hindi na niya hinintay ang sagot. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Umiyak siya. Umiyak siya para sa nawalang tiwala kay Cloud. Umiyak siya para sa mga taon ng sama ng loob sa kanyang ama. Umiyak siya para sa bigat na mag-isa niyang pinasan. Isang sigaw na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Sa wakas, nakalaya na ito. Nang tumigil na ang kanyang mga luha, ang natira ay isang nakakabinging katahimikan. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan, pagod pero magaan. At sa gitna ng katahimikang yon, may kumatok sa kanyang pinto. Isang mahina, nag-aalangang katok. Alam niya kung sino yon bago pa man niya tingnan. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha at lumakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Cloud. Nakatayo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata niya ay tila nakita ang lahat ng sakit na naramdaman niya. London, sabi nito sa mahinang boses, kailangan nating mag-usap. Ang biyahe papunta sa kondo ni London ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Cloud. Bawat pag-usad ng trapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Sa isip niya, paulit-ulit niyang inayos ang mga salitang sasabihin niya. Walang palusot, walang pagdadahilan. Tanging katotohanan lang, ngunit bago niya harapin si London, may kailangan muna siyang tapusin. Pinark niya ang kotse sa isang tabi at tinawagan si Sabrina. Cloud, sagot nito. Ang boses ay puno ng pag-asa. Sabrina, sabi ni Cloud. Ang boses ay kalmado ngunit pinal. Kailangan mong malaman. Tapos na tayo. Noon pa at hindi na magbabago yon. Pero Cloud, yung sa hotel. Ang nangyari sa hotel ay isang pagkakamali. Ang pagpayag kong kausapin ka ay isang pagkakamali. Pero hindi ko nahahayaang sirain ng nakaraan natin ang kasalukuyan ko. Huminga siya ng malalim. Mahal ko si London. At kung meron ka pang natitirang respeto para sa 10 taon na pinagsamahan natin, hihilingin ko sa'yo na igalang mo yon at igalang mo siya. Paalam, Sabrina. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba na niya ang tawag at binlock ang numero nito. Isang pinto mula sa nakaraan ang isinara na niya. Sa wakas, ngayon, ang pinto sa kanyang harapan na lang ang kailangan niyang harapin. Nang bumukas ang pinto at nakita niya ang mukha ni London, ang namumumugto nitong mga mata, ang bakas ng mga luha sa pisngi nito, may kumirot sa kanyang puso.
Siya ang dahilan nito. Hindi siya pinapasok ni London. Nakatayo lang ito sa may pintuan. Naghihintay. Ano ang kailangan mo, Cloud? Tanong nito. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Kailangan mong malaman ang totoo. Sabi ni Cloud. Lahat. At nagsimula siyang magkwento. Mula sa simula. Mula sa araw na nahuli niya si Sabrina kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Ang sakit. Ang pagkakanulo. Ang dahilan kung bakit siya lumipat ng airline para lang makatakas. Kaya nang makita ko siya ulit, sa flight natin, natuliro ako. Pag-amin niya, hindi ko alam ang gagawin. At sa pag-iwas ko, sa hindi ko pagsasabi sa iyo ng buong katotohanan, lalo ko lang pinalala ang lahat. Iyon ang pagkakamali ko, London. Natakot ako. Natakot? Oo. Natakot ako na kapag nalaman mo ang lahat, makikita mo ako bilang isang lalaking depektibo, isang lalaking may daladalang mabigat na bagahe. At natakot ako dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, nagsisimula na ulit akong maging masaya. Kasama ka. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Yung nangyari sa hotel. Sinubukan niyang humingi ng tawad. Niyakap niya ako. Sinubukan ko siyang itulak. At dumating ka. Walang nangyari, London. At kahit kailan, walang mangyayari. Dahil hindi na siya ang gusto ko. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang turbulence na naranasan nila. Mahal kita, London, sabi ni Cloud. Ang bawat salita ay puno ng bigat at katapatan. Mahal ko ang pagiging matapang mo, ang talino mo, kahit ang pagiging mataray mo. Mahal ko ang mga pader na itinayo mo sa paligid mo dahil naiintindihan ko kung bakit sila nariyan. At kung papayagan mo ako, gusto kong tulungan kang gibain ang mga yan. Dahan-dahan. Ang mukha ni London ay hindi nagbago. Malamig pa rin. Ngunit ang mga mata niya, may nakita si Cloud na bahagyang paglambot. Isang siwang sa pader. Alam kong nasaktan kita, pagpapatuloy ni Cloud. At naiintindihan ko kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan ulit. Kaya hindi ako magmamakaawa. Sasabihin ko lang ang lahat. At pagkatapos, irerespeto ko kung ano man ang magiging desisyon mo. Tumayo siya roon. Inilantad ang kanyang buong puso, ang kanyang buong kahinaan. Handa na siyang tanggapin ang anumang hatol. Ang pagtanggi, ang pagsasara ng pinto. Matagal na hindi nagsalita si London. Nakatitig lang ito sa kanya. Tila binabasa ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong, nagsalita ito. Bakit ngayon lang? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng sakit. Hindi ito isang tanong kung bakit ngayon lang niya sinabi ang totoo. Ito ay isang tanong kung bakit ngayon lang dumating ang isang taong handang subukang gibain ang kanyang mga pader. Sa halip na talikuran na lang ito, ang tanong ni London ay naiwang nakabitin sa hangin. Hindi na hinintay ni Cloud ang sagot. Tumango lang siya. Isang malungkot na pag-unawa sa kanyang mga mata at dahan-dahang tumalikod. Lumipas ang 2 linggo ng katahimikan. Hindi na sila muling pinagsama sa iisang flight. Para kay London, ang bawat araw ay isang paglalakad sa isang makapal na hamog. Ang galit ay nawala na. Ang natira ay isang malalim na pag-iisip. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, tumawag ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi para mag-utos o manirmon. London, anak, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay iba, may bahid ng pag-aalinlangan. Iniisip ko ang mga sinabi mo. Natahimik si London. Hindi ko alam na ganoon pala ang naramdaman mo. Pagpapatuloy ng kanyang ama. Para sa akin, pinoprotektahan lang kita. Ang mundo ng abyasyon ay mapanganib. Ayokong makita kang masaktan. Sa pagprotekta ninyo sa akin, Dad, mas lalo ninyo akong nasaktan. Mahinang sagot ni London, isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, narinig ni London ang isang bagay na hindi niya kailanman
inakalang maririnig mula sa kanyang ama. "Patawad, anak. Patawarin mo ako." Ang mga salita ay tila mabigat, ngunit sinsero. "Mali ako. Isa kang valho, oo. Pero higit pa roon, isa kang mahusay na piloto. Ang pinakamahusay na pilotong kilala ko." Sa mga salitang iyon, isang mabigat na kadena na hindi namamalayan ni London na pasan niya sa loob ng maraming taon ang biglang naputol. Ang luha na pumatak sa kanyang pisngi ngayon ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, tila may nagbago sa pananaw ni London. Na-realize niya na ang kalayaan na hinahanap niya ay hindi tungkol sa pagtakas mula sa kanyang pamilya o sa kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa nakaraan at pagtanggap sa sarili. At sa pagtanggap na yon, naintindihan niya. Natakot si Cloud, tulad niya. Pareho silang may mga sugat na sinusubukang paghilumin. Pareho silang nagtayo ng mga pader. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong handang samahan, kang ayusin ang iyong mga sirang bahagi. Nagbukas siya ng flight tracking app. Hinanap niya ang pangalan ni Cloud. May flight ito kinabukasan. Isang mahabang biyahe, papuntang London, England. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang pagkamapagbiro. Kinabukasan, gamit ang kanyang pribilehiyo bilang isang valjo, nag-book siya ng first-class ticket sa parehong flight. Hindi bilang piloto, kundi bilang isang pasahero. Pagpasok niya sa eroplano, naramdaman niya ang mga tingin ng cabin crew na nakakakilala sa kanya. Nginitian lang niya sila. Nang magsara na ang mga pinto at nagsimula ng mag-taxi ang eroplano, narinig niya ang boses mula sa intercom. Ang pamilyar na boses na nagpapatibok ng kanyang puso. "Good morning, ladies and gentlemen. This is your first officer, Cloud de la Vega." Hinintay niya ang eroplano na maabot ang cruising altitude. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa galley, kung saan kinausap niya ang flight purser. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng cockpit. Pumasok ang flight purser. Narinig ni London ang pag-uusap mula sa kanyang upuan. "Sir Cloud, may pasahero po sa first class na gustong-gusto kayong makausap. Importante daw po." Narinig ni London ang pag-aalangan sa boses ni Cloud. "Sino daw?" "Basta po, sir. Sabi niya, sabihin ko daw po na may utang pa kayong kape sa kanya." Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, lumabas si Cloud mula sa cockpit. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka, na agad na palitan ng pagkagulat nang makita niya si London na nakaupo roon, nakangiti. "London," hindi makapaniwalang sabi niya, "anong ginagawa mo mo dito?" "Sinisigurado ko lang na hindi ka maliligaw papuntang London," biro niya. Tumayo siya at lumapit kay Cloud. "Cloud de la Vega," sabi niya. Ang boses ay seryoso na ngayon. "Natakot din ako. Sa buong buhay ko, tumatakbo ako. Pero pagod na akong tumakbo." "Ako rin," halos pabulong na sagot ni Cloud. "Patawad," sabay nilang sabi. At pagkatapos ay sabay na natawa. Pagkalapag nila sa Heathrow Airport sa London, sa gitna ng abalang terminal, habang ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang paligid, hinawakan ni Cloud ang kamay ni London. "London Valjo," sabi niya, ang mga mata ay kumikinang. "Hindi ito ang pinakaromantikong lugar at wala akong singsing, pero hindi ko na kayang maghintay pa." Lumuhod siya sa isang tuhod sa harap ng lahat. "Sa buong buhay ko, naghahanap ako ng destinasyon, pero sa'yo ko lang nahanap ang aking tahanan. Will you be my co-pilot for life? Papakasalan mo ba ako?" Tumulo ang mga luha sa mata ni London, ngunit sa pagkakataong ito, purong kaligayahan na. "Oo," sabi niya. "Oo, Cloud. Yes." Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito sa himpapawid,
Sa loob ng pribadong eroplano ng mga Valjo, habang lumilipad sila sa ibabaw ng karagatan, patungo sa paglubog ng araw, ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan ang mga saksi. Ang piloto? Walang iba kundi si Don Ricardo Valho na may ngiti sa kanyang mga labi. Habang isinusuot ni Cloud ang singsing sa daliri ni London, alam nilang pareho na ang kanilang pag-ibig ay parang isang flight. Hindi ito palaging madali. May mga turbulence. Ngunit hanggat magkasama sila sa cockpit, handa silang harapin ang anumang unos, patungo sa isang destinasyon na tinatawag na walang hanggan.